Christian. What can you say about Kuya Kim na about self-love? What's your thoughts about it? Dapat ba unahin mo ang sarili mo or unahin mo muna yung ibang tao? Pag naging Kristiyano ka, ang uunahin mo muna yung si Lord. Okay. Ano ang relationship ko with the Lord? Okay. Seek first the kingdom of God and His righteousness and all else will follow. Pag ginawa mo ang relationship mo kay Lord na matindi, pati sarili mo mamahalin mo eh. At pati iba mamahalin mo eh. Totoo. Oh. Totoo. Pero pag inisip mo na, kailangan puno muna ako. I have to love myself first. When I love myself, I cannot give what I don't have. Yan ang sabi ng mundo. Pero ang sabi ng pagiging Kristiyano, iba. Iba, it's supernatural. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Pag minahal ko si Lord, lahat yan, maiintindihan ko lahat yan at susunod lahat yan. Because I'm doing my purpose, which is to worship Him and to serve Him. Mismo. Nakaka-relate din naman ako dyan. Catholic kasi ako. It's just that, umattend din ako ng Christian church sa Dubai. Hindi lang ako nagpabaptize kasi nga nangako ko sa nanay ko na hindi ako Pero gusto ko rin yung, para sa akin iisa lang yun. Just as long as I'm worshiping Christ. You can be Catholic and you can be saved as well. Yeah. It's not about being Catholic or Protestant or born again. Yeah. What's important is two things. Same. Pag Katoliko ka, do you have a relationship with Jesus Christ? Yes, of course. Is He your Lord and Savior? Yes. And then, have you repented from sin? Because if He's your Lord and Savior, ganito yan eh. When I grew up, Jesus Christ was my best friend. I was also Catholic, magpapari nga ako eh. Nagseminaryo ako eh. Jesus Christ was my best friend. I loved Him so much as a best friend. I talked to Him all the time. Pag binubuli ako sa San Andres, ang sumbungan ko si Jesus. Ang kausap ko palagi si Jesus. He was my best friend, but He was not my Lord. Iba yung Lord, iba yung best friend. Ano ba yung Lord? Ang Lord, hindi natin alam yan dahil Pilipino tayo eh. During the Middle Ages, medieval times, pag sinabi ng Lord, off with your head, patay ka. The Lord has power of life and death over you. Yeah. But He's a good Lord. He's a loving Lord. Aside from Lord, He's also a loving Father. Full of wisdom. Tinanggap ko siya as Lord. Therefore, ang mga utos niya, susundin ko. Best friend ko siya. Chami-chami kami. Buddy ko siya. Christ-like. Pero, Lord ko rin siya. Siya rin ang boss ko. At ang boss may mga utos. Dapat sundin ang utos ng mga boss. Saan naman nakalagay ang mga utos ng boss? Nasa Bible. Nasa salita niya. Doon mo makikita lahat. Susundin mo, hindi dahil takot ka, pero dahil mahal mo siya. Dahil siya ang Lord mo at siya ang tagapagligtas mo. Tama. Yun naman talaga yun eh. And ang one thing na ako pinapractice ko, Jesus saw the divine in everybody. Kahit sino. Wala siyang ginudge. Of course. Wala siyang inano. Christ was in the world. Ang mga best friend ni Jesus Christ, Mary Magdalene was a prostitute. Matthew was a tax collector. Puro makakasalanan yan. Ayan ang barkada niya. Dinuduraan nga sa mukha eh. Yung mga barkada niya. He was in the world, but He was not of the world. Iba yun. A true Christian should be in the world. Pag ang barkada mo ay nasa church ka lamang palagi, hindi ka lumalabas, paano ka makakuha ng ng maliligtas, di ba? You have to be in the world. People have to see you as a regular guy. People have to see you as one of them, but not really in what you do. Yes. Hindi. You're part of the world, but you're not in the world and not of the world. Iba yun. So ngayon, Kuya Kim, nakikita mo, yung generation natin sa mga lalaki, magkaiba yung sa generation ngayon. Diba? Anong masasabi mo dun sa mga lalaki ngayon about sa masculinity nila? Anong thoughts mo dun, insights mo? In the terms of masculinity, sa fashion siguro, parang androgynous na ngayon, hindi mo alam, di ba? Pero okay lang yung fashion. That's a matter of taste. Pero kung ang tanong mo ay papunta sa... Values. Ito ang lalaki. Ang lalaki, driven by purpose. Ang lalaki ganun pa rin. Hindi umahabol sa babae, hindi masyadong babae ang priority. Ang tunay na lalaki, isa lang ang mahal. May kasabihan sa isang South American na philosopher. Those who love the world have loved no one. But those who love only one has loved the world. Pag isa lang ang mahal mo, misis mo lang, that's all you need. Pag minahal mo lahat, wala kang fulfillment. Hindi masarap umuwi sa bahay. Totoo naman yun. Pero pag yung love is a choice, hindi ko mo wala ka ng feeling sa misis mo, iwanan mo. Minsan, nasusuklam ka na sa misis mo.
But if you choose to love that person, then there are days when it's beautiful. Yeah. And there are days when it's medyo boring, but you choose to love because love is a choice. You have to choose to love. Yun. So okay, ano bang kailangan i-improve ng mga kalalakihan ngayon sa tingin mo? Commitment. Wala. Wala, hindi mo nakikita ngayon. Ano sila ngayon? Pinagkaiba nung sa Ang commitment kasi dyan lumalabas ang tunay ng pagkalalaki. mismo. Kung may mamahalin ka, mahalin mo. You choose to love that person alone. Ngayon, bakit ka napupunta sa iba? Yes. Ang paraan dyan, preventive. May tinuro sa akin yung pastor ko, si Pastor Paulo. Oh. Sabi niya, Kim, yung pagnanasa kasi, ang paraan ng pagpatay dyan, simple lang. The bouncing ball technique. Bounce the ball and starve the sumo. Tama-tama pinag-usapan namin ni Pastor Paulo to dun sa podcast ko eh. Okay. Bounce the ball and starve the sumo. Turo ni Pastor Paulo yan. Ano yun? Pag may nakita kang magandang babae, nakita mo, parang bola lang yan, patalbugin mo. Huwag mong bababad. Pinapatalbog ko lagi, Kuya Kim. Sa dami ng ini-interview mo, dapat tumatalbog talaga. Dahil pag binabad mo, makikita mo na yung dibdib niya. Kung ano-ano na papasok sa isip mo. Paano patalbogin? Hindi ko nagigets. Parang, nakita mo, maganda siya. Ganun lang. Wag mong, don't let it linger. Oo. Wag mo ibababad yung tingin mo. Pag binabad mo, magdanasa ka eh. So, ayun, number 1, bounce the ball. Starve the sumo. Bakit ba napaka powerful mga sumo wrestler? Actually, hindi ko alam. Mataba sila eh. Oo. Mataba, mabigat. Oo. Ang kinakain niya napakarami. Pag ginutom mo yan at namayat yan, wala nang power sa yan. Ano ba yung sumo? Porn. Porn, Ano ba yung sumo? oo. Pag nanasa, Nasa. pag hindi mo tinitignan, mauubos yan, mamamayat yan. Pero kada tingin mo, wala namang mali siya to eh. Tignan ko mo. Ay, Instagram, mas sexy. Ganda ng dibdib niya oh. Sexy niya oh. Pinapakain mo yung sumo wrestler, tumataba. At habang tumataba at lumalaki yan, wala kang power dyan. Pero pag yan ay gutom at namayat yan, walang power sa yan. Again, panoorin niyo si Pastor Paulo sa podcast ko. Yan, Pinaliwanag niya. Panonoodin ko yan. Panonoodin ka. Honestly, gusto ko yung mga ganyang podcast eh. Pero pagdating naman ngayon sa mga, masculinity. Pagdating naman sa Gen Z sensitivity, bakit? Ano yung masasabi mo ngayon? Yung anbilis nilang, kumbaga yung para sa akin, yung adversity quotient mababa. Mabilis talaga. mapagalitan, At malambot. alis na. Oo. Kulang, alam mo, dahil sa social media din yan eh. Kasi ang kanilang self-worth ay binabase nila sa dami ng likes at dami ng engagement sa kanilang Instagram. Mismo. Kaya dahil wala silang true identity na malakas, yung sense of self nila mahina, nakabase lamang sa social media, Mismo. mabilis mapikon, mabilis masaktan. So parang halaman na mababaw ang ugat. Tayo kasi, malalim ang ugat natin eh. Napalo ako ng tatay ko eh. Lahat tayo. Napalo ako ng nanay ko. Lumaki akong may takot sa matatanda. Lumaki akong may respeto. Dahil naparusahan ako eh. Ang mga bata kasi ngayon, napaka-sensitive dahil mababaw ang sense of self. Nakakatakot mapalo ng nakahawayan na polo, no? Napalo ko tatay ko. Oo. Pero sila ngayon, ano ba yun? Advantage ba palo? Para sa'yo, Kuya Kim, advantage ba yun? O dapat naman walang palo? Meron tayo sa Book of Proverbs spare the rod, spoil a child, ruin a child. Ano ba yung rod? Okay. A rod doesn't have to be physical. Hindi mo kailangan paluin ng physical yan. Kung nasa prinsipyo mo na never ko pinalo ang anak ko na huwag gumamit ng physical na bagay, parusahan mo. The rod means the sense of authority eh. The sense of authority should always be with the parent. And the child should always respect that sense of authority. Pag nagkamali ang anak, may parusa. Ang parusa hindi kailangan physical. Kunin mo yung telepono. Yung mga anak ko nung lumalaki, face the wall sila eh. Face the wall, o kaya, marami kaming parusa. Grounding, wala ka munang TV pa noon eh. Tayo nun, parusa, load sa munggo eh. Load sa munggo. Load sa asin. Oo. May phone book o kaya Bible. Ngayon, pag ginawa mo yun, susumbong ka sa principal. Ano yun? Safe Spaces Act. Dami ng ano ngayon. Pero sa states nun, may batas na child services, di ba? Yun ang panakot nila.
Okay, maraming salamat sa pag-guest mo ngayon, Kuya Kim. Talaga sobrang na-appreciate ko tong conversation natin. Bitin nga eh. Dami ko natututunan sa iyo na nasi-shed mo yun. Lalo na yung pagmumotor Kasi ang dami kong hindi yun yung mindset mentality ko kasi kotse pa rin eh. Natatakot talaga ako sa motor. Siguro nasanay nga lang din ako na yung mga nagmumotor na nakikita ko, karaniwan talaga Kamote. tekamots, parang ganon. Pero yung mga nakikita ko kasi yung mga naka-big bike, yung mga grupo, maayos naman eh. Mga Marami rin kamote dyan. disiplinado. Okay. Marami rin kamote dyan. Ayun. So, any promotions na gusto mong podcast mo, Kuya Kim? Well, I'll be Sa mga starting a ganon. podcast very soon under the Pod Network. Malapit yan. Maybe, kailan bang airing nito? Most likely, baka next week, ilagay ko na Mauna pa to. Mine is in about 2 weeks or next week. Oo. Dami mong alam. Ano ba title ng podcast? Lagi ko nakakalimutan yung... Ano ba talaga? Programa. Ano ba talaga? Ayun ang podcast ko under the Pod Network. Ano ba talaga? That's sponsored by the Pod Network and in Spotify Studios and Spotify as well. Panoorin natin yan. It will be, ang upload ko siguro every Saturday, once a week. At I started taping already 3 of my segments, no? 3 of my shows. And it's very exciting to do. Itong ginagawa natin, podcast ito. So I conversations enjoy doing it and I also learn a lot of things from my guests. Hindi lang ako nagsasalita rito. I'll be guesting a lot of people. Pero itong podcast na to is tukol sa kaalaman at tukol sa buhay. So anything under the sun can be talked about from a Kuya Kim point of view. Mismo. Of course, and then I'm still on television. Continue to support TikTok Lock. At TikTok Lock po at 11 o'clock to 12 o'clock araw-araw. Merong dami mong alam, Kuya Kim. Every Saturday po yan. 10 o'clock to 11 o'clock. At 24 oras. Kuya Kim, ano na sa 24 oras? Lahat po yan ay nasa GMA. Daming show. Grabe. Sana all. Ang Mabait si Lord. Lodi. Mabait si Lord. Ang Lodi ng media. Di ba? Mapa-social media, mapa-TV. Pero very active din tayo sa social media, of course. Yan. Importante yan eh. Importante. Importante yan. Ang social media ko naman, Kuya Kim Atienza sa Instagram, sa Facebook at sa TikTok. Lahat yan, Kuya Kim Atienza. At very active ako dyan. Ang sumasagot po dyan ay hindi admin. Ako ang sumasagot dyan. Wow. I find time every day to reply to all the messages. Wow. Galing. Ngayon. So, maraming salamat, Kuya Kim. Talaga na-appreciate ko, di ba? Isang dream episode to para sa akin. Isang malaking karangalan to be on your first episode sa bago mong channel. Na iba naman ang Tio Bray. Yan. Pero pumunta rin tayo sa medyo bastos no? Medyo. Pero yun na ilalagay ko sa channel ko isa. may value din naman. Oo. May paliwanag naman. May paliwanag. Yeah, may paliwanag naman. Pwede, Oo mayroon naman. talagang may sweet spot talaga yun eh, Kuya Naman, Kim. oo naman. Di ba? Magiging proud sa akin mama ko nito na nag-guest ka. Di ba? Yun ang mama, ipagmamalaki ko to sa Amerika. Di ba? Yung mga nanonood. Grabe. So, sa mga maraming salamat. Mag-subscribe kayo sa Tio Bray Podcast. Subscribe din kayo dito sa Do You Think? Sa mga hindi makapag-subscribe sa Tio Bray Podcast, ibang programa ilalabas natin sa Do You Think? Follow din sa Spotify. All social media accounts, Facebook, Instagram, Twitter, pati TikTok, ilalabas namin to. So, ito nga pala ang paborito niyong Tio, si Tio Bray. Siyempre, kasama natin si Kuya Kim. Di ba? Mas matanda pa si Tio, saka kay Kuya. Di ba? Oo, yun. Maraming salamat.